Ako, honestly, gulat ako sa reaksyon ng ibang mga users. Ang dami palang hindi natuwa, hindi sang-ayon, hindi na-satisfied sa shorts updates na to. Pag-uusapan natin yan, bakit ba may mga sobrang nasiyahan pero naman mga galit na galit at hindi sang-ayon sa nangyaring updates. At totoo ba yung wali-balitang dahil sa mga updates na to ay naapektuhan ang algorithm? Okay, for those na hindi makarelate, ma'am, ano ba yung mga bagong updates na sinasabi? Ano yung mga updates na yung sa shorts na sinasabi mo? Panoorin niyo po yung video na to. Yan yung tinalakay natin nakaraan. Iba't ibang mga updates sa user interface ng YouTube Shorts na dapat malaman mo din. Kasi baka magulat ka na lang, bakit may ganito na, may ganon, may So, panoorin niyo po yung video na yan para at least, di ba, informed tayo, aware tayo sa mga nangyayari ngayon sa YT Short. Okay, mga ma'am, so pag sinabi nating UI or user interface, so ito po yung lahat na nakikita, mga pinipindot ng user sa app or website man yan. So, unahin muna natin sa good news. Bakit ba may mga natuwa? Ayan, bakit maraming natuwa dito sa bagong updates na to sa YT Shorts? Isang ko na lang yung comment na to. So, anong sabi niya? I really love the clear screen mode. Diba? At may punto yung mga users na yan kung bakit sila natuwa, bakit nila nasabi yan, na nagustuhan talaga nila. Diba, aminin natin, mas cinematic yung experience. Walang mga sagabal. By the way, guys, meron yan sa mga shorts natin. I don't know lang sa iba ha, pero ako, pag-check ko ng mga nakaraan, meron na. So, Ma'am Jem, paano ba namin makikita yung clear screen mode na yan para namin ma-experience namin? Okay, first step, punta ka lang sa mga shorts video mo. Then, kapag nandyan ka, nakita mo tong 3 dots sa bandang taas. So, click mo yan. So, makikita nyo po yung clear screen. So, i-click nyo lang po yan. Ang pinakamaganda dyan, mas nakafocus yung mga viewers sa panonood ng mga content natin. Especially kung nakafocus ka lang sa shorts. Imagine kung educational yung niche mo, mas nasusundan ng mga viewers. And kapag storytelling naman, mas immersive yung dating. Pangatlo, aminin natin, mas malinis tingnan yung interface. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit marami talaga yung natuwa sa isang update na to, which is itong clear screen mode na to. Sabi, mas gumanda talaga yung viewing experience nila after this UI changes. So ngayon naman pag-uusapan natin, dito naman tayo sa bakit maraming galit na galit at hindi sang-ayon dito sa shorts updates na nangyayari na to. Kasi mga ma'am sir, for me kahit ako kasi, sabi ko nga kanina, nagulat ako na ang dami palang mga, especially yung sa ibang country, ang daming hindi talaga natuwa, hindi talaga nasiyahan. Talagang para sa kanila, napaka-big deal yung pagtanggal ng dislike button. So, ayan, papakita ko sa inyo yung ilang mga comments na nabasa ko na hindi to galing sa akin, nagawa ko lang na marami talagang hindi nagustuhan. Meron, galing talaga sa mga users yan. Sa mga ibang content creators, ayan, yan yung naging feedback nila. So, explain natin, bakit nga ba gusto nilang ibalik yung dislike button? So, opinion ko mga ma'am sir sa nakikita ko, unang dahilan dyan, hindi lang basta may gusto silang i-dislike na video, na content, kundi gusto nilang sabihin sa algorithm na ayaw ko ng ganitong video. Ayaw kong dumaan yung mga ganitong video sa newsfeed ko o sa channel ko. Especially yung mga galit nga naman sa mga AI slap. That dislike button, doon nila nai-express yung kanilang, alam mo yun, yung hinaing nila, yung emotion nila, na galit talaga sila sa mga ganong klaseng content, ayaw talaga nila. Kaya for them, malaking bagay yung dislike button. Para sa kanila, yung dislike button yung nagbibigay ng signal na ayaw nilang panoorin yung mga ganyang klaseng video, na ayaw nila sa mga ganyang content. So ngayon kasi hindi pa masyadong ma-appreciate yung instead na i-dislike natin, so pipiliin na lang natin ngayon yung not interested. So hindi pa masyadong ma-appreciate yan kasi nga ilang taon yung lumipas sa shorts na ganoon yung kalakaran. Kapag may ayaw or negative feedback, click lang the dislike button. For them, pakiramdam nila nawalan sila ng karapatan, nawalan sila ng paraan para makapagbigay ng negative feedback sa mga videos na dumadaan sa feed nila. So opinion ko lang. I think kasi nasa isip nila mga ma'am sir na dahil tinanggal nga yung dislike button, mas dadami yung gumagawa ng mga AI slap, ng mga low quality videos with the use of AI kasi
na wala na itong mga negative feedback na to. Pero still, pwede pa rin namang i-report yung mga yan if ever gusto mong i-report. So, eto lang din, gusto ko lang din i-share sa inyo na at least alam ninyo na may mga side din pala or may mga users na yes, ito yung nararamdaman nila, ito yung naramdaman nila after these updates, na may mga users na ganito yung pakiramdam at hindi natuwa. So ito, sasagutin natin ngayon kasi merong mga nag-iisip na shadow ban sila after this update. Baka naman nagkataon lang. So ngayon, tatanungin natin, affected ba talaga? Totoo bang naapektuhan yung algorithm? Or totoo bang maaapektuhan nito yung algorithm in the future? Mga nagsasabi na bumaba yung views nila after this UI updates. Actually mga ma'am sir, ito yung isa sa interesting part ng video na to kasi may mga creators pala na naniniwala na itong dislike button, ito yung isa sa mga pinagbabasihan ng algorithm. Ano ba yung nakaka-apekto sa algorithm talaga? Kung gaano ka katagal nanonood. Kung after mo manood, nag-scroll ka ba kaagad? Or after mo manood, nag-stay ka pa din? Nanood ka pa rin nung other videos? Nag-like ka ba? Nag-comment? Nag-share? Paulit-ulit mo ba bang pinapanood yung same creator na yon? So meaning mga ma'am sir, kahit wala yung dislike button, or sabihin natin kahit mawala yung dislike button, so may mga behavioral signals pa rin na ginagamit ang YouTube para malaman kung gusto o ayaw ng viewers or audience doon sa content or video. And mga ma'am sir, naniniwala ba kayo na yung dislike button, isa yan sa basihan para itulak ka ng algorithm? Kasi ako hindi mga ma'am sir. So gagawin ko na lang na example, yung video na nag-trending, nag-viral noon ni Kim Cho na bawal lumabas. Anong year yan? Di ba pandemic? Kaya nga bawal lumabas. So year 2020 yan. So kung babalikan ninyo, Ako talaga pagkakatanda ko, naaalala ko talaga, sobrang bilis tumaas nung views ng viral music video niya na yan. Bakit kamo ang bilis tumaas nun? Kasi ang daming mga nainis, ang daming na bad trip, ang daming uminit yung ulo. Kesyo, bawal nga daw lumabas. Ayun. Pero kung mapapansin ninyo, during that time, mas mabilis yung pagtaas ng dislikes ng video niya na yan kesa sa likes. Yes, mas marami raw po yung dislikes ng video niya na yan compare sa mga nag-like. Pero bakit pinush pa rin ng algorithm at umabot sa ganyang views yung video niya? may nag-comment nga dyan noon na ang bilis ng pagtaas ng views at ang bilis din ng pagtaas ng mga nagdi-dislike. Pero kahit na ang daming nag-dislike ng video na yon ni Kim Cho noon, way back 2020, nung pandemic days, and I don't know, parang isa rin yata ako dun nag-dislike doon. Kasi parang naririndi rin ako doon sa kanta niya na yun noon eh. Aminin natin, mas lalong pinupush ni algorithm pa nga eh. Grabe yung views niya. Tingin nyo mga ma'am sir, kung naka-apekto yung dislike button, tataas ba ng ganon yung video na yun ni Kim Cho? So ayun lang guys, I hope nakatulong sa inyo, I hope malinaw sa inyo yung video na to kasi gusto ko lang din makuha yung side ninyo with regards this updates kasi mostly yung mga nakikita ko nagko-comment doon sa video natin na ginawa about this topic nakaraan is majority naman is okay. Pero nagtataka lang ako, there are some users na hindi pala. So ano ba talaga yung totoo? So gusto kong marinig, makita, malaman yung sides ninyo. Kaya ano ba talaga? Natuwa ka ba or nasiyahan ka ba or doon ka sa hindi ka na-satisfied? Ayan guys, comment nyo yan dyan sa ibaba. And bago ko makalimutan, shoutout nga pala kay Angel Guide Vlog, shoutout kay Anime Logic PH, shoutout kay Ma'am Daisy 0814, shoutout din kay Ma'am Reniza Ojeda, shoutout din kay @Vibes Beyond. And of course, syempre, bago ko, ayan, munti ko na makalimutan yung aking mga channel members. Ayan guys, shout out to all of you. Thank you so much. More power and God bless po mga ma'am sir. Salamat po sa mga patuloy na nagre-rejoin. Patuloy na kasama pa rin natin hanggang ngayon. Nandiyan pa rin. Thank you so much. I hope na makasama ko pa kayo sa mga susunod na linggo, na buwan, at I hope na madagdagan pa po tayo. So ayun guys. So, ayun lang, more power and God bless everyone. Thank you so much sa inyong suporta, mainit na suporta sa every uploads natin, every mga content sa mga every content natin. So, ayan,
Yun lang guys. Have a nice day. Thank you for watching and see you in my next video. Bye po!